Sa puntong ito, makakapanayam naman natin ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS na si Mr. John Larry Deximo. Magandang hapon po, Sir Deximo. Magandang hapon din po sa ating mga Yes, magandang hapon po, Sir. Sir, unang tanong, diretso na po tayo. Ano po ang dahilan bakit umabot ng 6.9 magnitude yung lakas ng lindol dito sa Cebu? At ano po bang nature nito? Ito po ba ay tectonic o volcanic in nature, Sir? Ang una, magbigay po muna tayo ng konting information about sa nangyaring earthquake. Kagabi, nangyayari po ito noong 9:59. Tuesday, is ang classification po ng ating lindol na ito na 6.9 is strong earthquake, na may lalim pong 5 kilometers. So very shallow po itong nangyaring earthquake. At nakapagtala na po tayo. Yung aftershocks po natin sa ngayon ay umaabot na po as of today, 8 a.m., 795 recorded aftershocks. At yung mga magnitude po ay nag-range po from magnitude 1.4 to 4.8. So yung nangyari pong lindol ay yung location po nito o yung epicenter po ito ay nasa karagatan po, offshore of northern Cebu. So ang nangyari pong lindol yung gabi na yon ay meron po tayong tinatawag na mga offshore local faults malapit po sa offshore of city of Bogo sa Cebu, na yun po yung possible earthquake generator nung pinangyarihan ng lindol. Sir Deximo, nabanggit po ninyo kanina, mahigit or nasa 700 na yung mga naitalang aftershocks. May gaano karami pa po ba yung, or inaasahan po ba natin na magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod na araw? At also, nabanggit po ninyo dahil shallow yung lindol offshore ng Bogo o ng Cebu, may tsansa po ba ng mga tsunami or may tsunami alert po ba? Apo. So, for the first question po, we can expect aftershocks in the epicentral area. So, yung mga aftershocks na po na to could persist po for several days, 2 weeks. And yung iba po dito ay maaari pong maramdaman malapit po dun sa mga sa nearby provinces. Hindi lang po sa Cebu kapag meron po tayong na-record na medyo may kalakas ang mga aftershocks. Yung sa second na tanong po about sa tsunami, yes, we issued tsunami information about doon sa nangyari kagabi. So we released and lifted after 3 hours yung tsunami information for minor sea level disturbance, na kung saan naglabas po tayo ng tsunami information sa coast ng Cebu, Leyte at saka Biliran provinces. So, yung mga reported na mga seawater recession o yung pagbubas ng tubig, we will further verify po. I-verify po natin yon kung talagang related po yon sa nangyari pong lindol kagabi. Sir Deximo, follow-up lang po dun sa aftershocks. May chance po bang maging mas malakas pa doon sa naitalang 6.9 kaninang umaga yung mga aftershocks, or relatively this will be a little na mas mahina? So we're expecting a little na medyo mahina na. So far yung pinakamataas na natin na record na aftershock is magnitude 4.8, So far yung pinakamataas ngayon. Alright, so for this 6.9, maybe we're expecting mga mabababa ng mga magnitude for this. Okay, Sir Deximo, from lindol, meron ding activity itong Bulkang Taal. Kamusta naman po ang monitoring natin after nitong phreatomagmatic eruption kaninang madaling araw? So sa ngayon, nakataas pa din po sa alert level 1, yung Taal Volcano. So nag-release po tayo ng summary observation within 24 hours, na kung saan yung nangyari pong pagkaguruto po ng Taal. So meron pong mga possible hazards, yung kagaya yung mga minor ash falls, yun po. Pero hindi po ito connected dun sa nangyaring lindol po kagabi sa Cebu. Alright, sir. Sir, panghuli na lamang po, ano po ang inyong paalala sa publiko
sa gitna nitong mga banta ng lindol at yung mga pagputok ng bulkan? Unang-una po, yung sa ating ah, affected areas, lalo na po sa Cebu, no? So let's all prepare, no, for possible uh, mga felt aftershocks. So nire-recommend po namin na yung mga tao po doon sa area, especially doon sa malapit sa pinangyarihan ng lindol, na iprotekta nila yung kanilang sarili by doing the drop, cover, and hold kapag nagkaroon ulit ng strong or medyo makalakas ang mga aftershocks. No? So, yung mga, kapag nasa bahay naman sila or nasa opisina, yung mga heavy furnitures, no? Kasi there are cases na kaya sila na magkaroon ng casualty dahil nga nadaganan ng mga mabibigat na bagay, no? So, kailangan naka-strap po yun sa wall. Tsaka yung mga hanging objects dapat naka-secure po ng maayos para ma-avoid po natin yung injuries tsaka yung casualty for this particular mga objects, no? Tapos yung mga structures na medyo mahina na, may mga damages tayong nakita after this magnitude 6.9 offshore northern Cebu earthquake, no? So may mga damage na yon, so it will enhance, no, by mga succeeding earthquakes. As I have mentioned, may mga aftershocks. So pwede natin kausapin yung o kontakin yung mga concerned municipal or city engineering office para ma-inspect or mabigyan ng advice yung ating mga tao regarding po kung safe pa bang puntahan or tirahan yung mga structures na yon, no? And then last na lang na wag po tayong maniniwala, no, sa mga fake news na kumakalat na dahil rampant ngayon yung mga after this magkakaroon ulit ng lindol. Wala po tayong kakayahan mag-predict ng kung kailan mangyayari yung mga magkakaroon ng ganung mga lindol, no. So always visit our official PHIVOLCS website para sa mga maayos po na impormasyon. Alright, maraming salamat Sir Deximo. Yan po si Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS, John Larry Deximo. Salamat, sir.